Hallelujah, 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 Hallelujah. Ang tinig ko'y pakikinggan ng kabilang sa'king kawan. Ako'y kaninang susundan. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon, At sumaiyo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, isang araw ng pamamahinga, naparaan si Jesus sa triguhan. Nagutom ang kasama niyang mga alagad, kaya tangitil sila ng mga uhay at kinain ang mga butil. Nang makita ito ng mga Pariseo, sinabi nila sa kanya, "Tignan mo ang mga ginagawa ng iyong mga alagad. Bawal yan kung araw ng pamamahinga." Sumagot si Jesus, "Hindi ba ninyo nababasa ang ginawa ni David nang maggutom siya at ang kanyang mga kasama? Pumasok siya sa bahay ng Diyos at kumain ng tinapay na handog sa Diyos at pinakain din niya ang kanyang mga kasama. Labag sa kautusan na kainin nila ang tinapay na iyon, sapagkat ang mga saserdote lamang ang may karapatang kumain niyon. Hindi pa ba ninyo nabasa sa kautusan ni Moises na tuwing araw ng pamamahinga, lumalabag sa batas tungkol sa araw na ito ang mga saserdote sa templo? Ngayon may hindi nila ipinagkakasala iyon. Sinasabi ko sa inyo, narito ang higit na dakila kaysa templo. Hindi sana ninyo hinatulan ng walang sala ang alam ninyo ang kahulugan ng salitang ito. Habag ang ibig ko, hindi hain. Sapagkat ang araw ng pamamahinga ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng anak ng tao." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna tayong lahat. Paano tayo lumalago sa ating debosyon sa mahal na pong Hesus Nazareno? Isa yun ang magandang tanong sa atin bilang Kristiyano ho ngayon at deboto. Paano tayo lalago? Sapat na ba yung pagsisimba natin? Sapat na ba yung pagsama natin sa prosesyon? Sapat na ba ang ating paghawak sa kanyang imahe? Maganda rin po sana, kasama ng paglago natin bilang mga deboto niya, ay lumalago din na ang ating puso at isipan. Hindi lamang sa paggawa, hindi lamang sa panlabas na gawain ang ating debosyon, pero sana sa ating pamumuhay at araw-araw na pamumuhay, sa ating pakikitungo sa kapwa natin, nakikita na tayo din ay deboto. Nang sinabi ho ni Jesus na habag ang ibig ko hindi hain, lumalalim si Jesus sa pamumuhay bilang isang mananampalataya na sana ang ating gawain ay hindi panlabas ho lamang, kundi sana ang ating pagsunod sa Diyos
ay nasa kalooban din. Hindi panlabas na gawain. Kasi minsan kung nakatuon lang tayo sa panlabas na gawain, pero hindi nauhubog ang puso natin, ang tawag po dyan ay palabas ho lamang. Sana yung pagsimba natin magdulot ng paghuhubog sa buhay natin. Sa ating pakikinig sa salita ng Diyos, ang pinakikinggan natin ay sinusubukan nating isabuhay. Sinusubukan natin na yung marinig nating salita ng Diyos ay humubog sa ating puso nang tayo ay magkaroon ng pagbabago ng buhay. Ang ating pagtanggap sa komunyon, sana maging katulad tayo ni Jesus. At yun ho magandang paalala sa atin. Magandang hamon din sa atin sa ating pagsunod kay Jesus Nazareno. Ang ating debosyon sana hindi po panlabas ho lamang na nakikita ng iba. Pero sana ang ating debosyon ay nakikita sa pagbabago ng buhay natin. Mas marunong tayong makinig at tumalima sa utos ng Diyos. Mas natututo tayo na magmalasakit sa kapwa natin. Mas natututo tayo na maging mahinahon sa kapwa natin. Nawawala yung pagiging rude. Ano bang Tagalog ho ng rude? Magaspang. Magaspang ang pag-uugali. Sana bilang deboto, nawawala na yon. At mas natututo tayo na tumalinga at maging matulungin sa kapwa. We learn to be kind and not to be rude. Ang ating debosyon sa Jesus Nazareno ay nagtuturo sa atin ng kabutihan sa kapwa natin. At doon nakikita ang paghuhubog na ginagawa ng debosyon sa buhay natin. Ang debosyon natin hindi lang po sa panlabas na gawain. Pero ang debosyon natin nangyayari din po sa paghuhubog ng buhay natin. Na tayong mga deboto ay nagsusumikap na sumunod kay Jesus. Nagsusumikap na maging mabuti. Mas pinipili na maging mabuti. Pinipili ang kabutihan at tinatalikuran anuman ang masama at pangit na gawain. Kaya po ang ating debosyon ho sana ay mas lalong lumago, mas lalong magbigay kulay sa buhay natin. Hindi lamang sa panlabas nating gawain, kundi pinakamahalaga sa pagbabago ng buhay natin. Sa ebanghelyo natin, ang pinansin ng mga eskriba, yung panlabas na gawain lamang. Pinunan niya ang mga alagad ni Jesus na pumitas ng trigo. Pero sabi nila, bawal yun, araw ng pamamahinga ngayon eh. Hindi niya pwedeng gawin yun. Mas doon sila nakatingin. Pero sabi ni Jesus, sana habag ang mas unahin, hindi ang panlabas na gawain. Hindi ang hain. Sana ang mas mangibabaw ay ang habag sa kapwa natin. Kaya ho, magandang imbitasyon sa atin, magandang hamon sa atin bilang mga deboto at Kristiyano ho ngayon. Sa ating pagsimba, sa ating pakikinig ng salita ng Diyos, sa ating pagtanggap ng Eucharistia, hingin natin ang lakas ng loob mula sa ating mahal na pong Jesus Nazareno na tumugon sa Kanya ng may awa. Tumugon tayo sa tawag niya na sundan siya at tularan siya sa ating pang-araw-araw na gawain. Kung gano'n ang gagawin natin, tayo ay lumalago
sa debosyon natin. Dahil ang buhay natin ay nagbabago, tayo bilang mga deboto ay nagiging kalarawan ni Jesus Nazareno. Kaya magandang paalala sa atin ng ating ebanghelyo ngayon, habag ang ibig ko, hindi hain. At sana tayo bilang mga Kristiyano ang magpalaganap at magsabuhay ng habag ng Diyos sa kapwa natin. Amen.